Daigo na Ginoo mga igsoon. Salamat sa grasya nga atong nabatunan o atong napaimuslan nga sa gingon pa sa atong mga igsoon, this is the triune God Himself being dispensed unto us. Mga igsoon, mao kini ang kahulugan sa grasya o dili kini material thing. This is not a material thing in which we enjoy, but this is the life of God. This is the divine life that being dispensed unto us in order for us to enjoy. Mga igsoon, niya kami na-assign sa week 4. Naghisgot diri nga Grace and Peter's Epistle. Ang grasya sa mga sulat ni Pedro, mga igsoon. Naghisgot diri nga grace is resurrected Christ as the life-giving Spirit, giving Himself unto us, giving Himself freely unto us, being everything to us, and doing everything to us, for us and through us, for our enjoyment. Daigo na Ginoo mga igsoon, nga sa mga sulat ni Pedro, dunay dugang pa nga pagpadayag o pagpasabot kung unsa kining grasya mga igsoon. So ang grasya mao ang nabanhawng Kristo nga espiritong taghatag og kinabuhi nga naghatag sa iyang kaugalingon kanato sa walay bayad. Nahimong tanan nato ug nagbuhat sa tanan nato, diha nato, alang nato ug pinaagi nato aron mapahimuslan nato. Mga igsoon, adlaw-adlaw ba kita nakapahimulos diini nga grasya? Kay mao kini ang punto nga nganong iya kining gihatag kanato nga walay bayad. Nag-ingon dire mga igsoon nga espiritong taghatag og kinabuhi alang kanato nga walay bayad ug mahimong tanan nato ug nagbuhat sa tanan nato, alang nato ug pinaagi nato aron adlaw-adlaw kining atong mapahimuslan. Busa, salamat sa grasya sa Ginoo mga igsoon. Adini sa diwa nagahisgot diri nga grace is the resurrected Christ as the life-giving Spirit, giving Himself freely to us, being everything to us, and doing everything for us and through us for our enjoyment. Sa letter A, naghisgot rin nga grace is multiplied to us through our sufferings, limitations, and weaknesses. Grace is Christ as our burden bearer. The more burden we have, the more opportunities we have to experience Christ as grace. Busa salamat sa Ginoo mga igsoon nga modagaya di ay kuno ang grasya kanato pinaagi sa atong mga pag-antos o paglimiti kanato o mga kaluyahon. Ang grasya mao si Kristo nga tigpasan sa luwan nato. Labi kadaghan ang atong luwan, maglabi kadaghan ang kahigayunan nga makasinati ta ni Kristo, ingon nga grasya mga igsoon. Salamat nga si Kristo nga atong grasya nga tigpasan sa luwan nato mga igsoon. Sa Matthew 11:28, it says here that, "Come to me all who toil and are burdened, and I will give you rest." Salamat sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga sa diha nga aduna kitay mga burden, aduna kitay mga luwan. Ang Ginoo mismo ang nag-ingon nga, "Come to me all who toil and are burdened, and I will give you rest." So ingon nga siya ang espiritu nga taghatag sa kinabuhi nga ania na sa atong sulod. Makaduol kita kanunay sa Ginoo pinaagi sa pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo mga igsoon. Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo mao usab ang pagliso sa atong tawhanon nga espiritu, diin ang espiritu sa Dios nagapuyo uban nato mga igsoon. And 2 Corinthians 12:7 naghisgot niya nga, "And because of the transcendence of the revelations, in order that I might not exceedingly lifted up, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, that he might buffet me, in order that I might not be exceedingly lifted up." Mga igsoon, mao kini ang kasinatian ni Apostol Pablo. Naghisgot si Apostol Pablo nga og tungod sa pagkalabaw sa mga pinadayag, aron dili ko malabihan sa pagpatuboy, gihatagan kog tunok sa unod. Sinugo kini ni Satanas aron bunogon ko niya, aron dili ko malabian sa pagkatinuboy.
So ang pag-antos ni Apostol Pablo mga igsoon, mao kadto ang paagi nga mapakita o mapadayag niya ang kinabuhi sa Dios nga dili siya magpasundayag sa iyang kaugalingon mga igsoon, kundili iyang napahimuslan ang kadagaya sa grasya sa Ginoo mga igsoon. Sa verse 8 naghisgot dire nga concerning this I entreated the Lord 3 times that it might depart from me. Naghisgot rin mga igsoon nga bahin niini katuluko nga muyo sa Ginoo nga mobiya unta kini nako. Mga igsoon, usahay mausab kini nga atong kahimtang, atong actual nga kasinatian nga kung mudangat kita sa mga kasakitan, mga sufferings, mutuaw kita sa presensya sa Ginoo nga kung pwede kuhaon kini nato mga igsoon, nga muyo kita sa Ginoo nga mobiya unta kini nako. Mobiya unta kini nato mga igsoon. Apan sa bersikulo 9 mga igsoon, naghisgot ang atong Ginoo nga He has said to me, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Most gladly therefore I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ might tabernacle over me. Mao kini ang gisaysay ni Apostol Pablo mga igsoon, na sa iyang kasinatian, sa iyang paghangyo sa Ginoo nga katulos siya nituaw sa presensya sa Ginoo nga kuhaon unta kining tunok. Apan ang tubag sa Ginoo mga igsoon, ningon siya nga igo nimo ang akong grasya, kay mahingpit ang akong gahom diha sa kaluyahon. Tungod niini labi pagyud nakong gikalipay nga magpasigarbo hinuon sa akong mga kulayahon, aron mo tabernakulo nako ang gahom ni Kristo. Mga igsoon, sagad nga ipahiluna sa Ginoo ang mga pag-antos o mga pagsulay alang nato, aron masinati nato si Kristo nga grasya o gahom. Bosa bisan pa sa mga pagpangumuyo ni Apostol Pablo nga kuhaon unta sa Ginoo, apan wala kini kuhaa sa Ginoo ang tunog. Ang purpose, ang hinungdan nga aron mapadako ang pagkaigo sa grasya sa Ginoo, gikinahanglan ang atong mga pag-antos mga igsoon, aron ikapasundayag ang gahom sa Ginoo mga igsoon o kahingpit sa gahom sa Ginoo, gikinahanglan ang atong mga kaluyahon mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga bisan di ay unsa nga kahimtang o kondisyon sa atong Kristohanong kinabuhi, ang grasya sa Ginoo nagapabilin dinhi kanato mga igsoon. Subject sa morning revival mga igsoon, nagisgot gyud ni og grasya sa Dios diha sa ekonomiya sa Dios. Men, so wala kitay laing madunggan karon kundi grasya ra gyud mga igsoon. Amen. So first ang bersikulo sa Biblia nagisgot ni og Dios mga igsoon. In the beginning God. But sa katapusan nga bersikulo sa Biblia naghisgot na ni og grasya mga igsoon. Nga naman tungod kay kini nga Dios, kaning tres unong Dios mga igsoon, niagi og kahikayan, niagi sa mga proseso, ni consummate hantod nga nahimong espiritu mga igsoon, og mao ni ang grasya nga atong nadawat mga igsoon. Pasabot nga ang grasya nga diay nga atong gihisgutan, walay lain kundi ang buhing persona sa Dios nga naa sa atong sulod mga igsoon. Men, praise the Lord. Nga karon salamat nga ang grasya nga atong natilawan dato og dili masukod mga igsoon. Amen. So naami sa week 3, ang first ang week 1 mga igsoon naghisgot ni siya og unsay kahulugan sa grasya mga igsoon. Nasayod ta nga kini nga mao nga Dios na proseso og nahimong grasya nga naa sa atong sulod karon. Unya sa week 2 naghisgot ni siya og kisinatian sa grasya mga igsoon. Dayon ang week 3 naghisgot ni siya og unsay issue, unsay resulta sa pagpahimulo sa grasya mga igsoon. Unsa may resulta mga igsoon? Matukod ang lawas mga igsoon. Pinaagi sa atong pagpahimulos, matukod og ma-realize ang lawas ni Kristo mga igsoon. Unya sa week 4 nga among topic naghisgot ni siya og ang grace in Peter's epistle. Amen. So actually, ang 1st and 2nd Peter is a very short book. Pero kung atong lantawon, 9 times na-mention ni Peter ang grasya. Unya, kadaghan pagid niya na define, kadaghan niya na napakita og unsang klase sa aspeto ang grasya ang iyang nasinatian.
Kita mga igsoon masama gid untata ni Peter nga nakaila og nakasabot og unsa ning grasya nga atong naadawat karon mga igsoon. Usahay daghan tag kasinatian nga magsigip tag ampos Ginoo, Lord grasyahay ko. Actually mga igsoon, we should not pray on that kind of prayer because in the first place we are being graced by God. Nagrasyahan na ta mga igsoon. Ang atoa lang nga patubuon, padatuon o ato pagyang unsaman, padaghanon ang atong kasinatian sa grasya mga igsoon. Men, salamat sa Ginoo nga ang 1 and 2 Peter gisulat ni siya ni Pedro sa mga pinili sa Dios, sa mga nagkatag disperse nga mga kaigsuunan, mga pinili niya nga naa sa kalibutan. In same principle mga igsoon, kini nga sinulat para ni nato mga igsoon. Karon naata sa kalibutan. Unya unsa may naa sa kalibutan? Kasakit, sufferings, limitations, naa tanan sa kalibutan mga igsoon. Makadungog tag musaka na pud ang precious crudo, mabalaka na punta. Musaka ang palitonon, bayronon, magdomino effect ra ba ni? Mao na nga ang kalibutan mga igsoon wa gyud kaayuhan. Kundili naa ra gyud sa grasya mga igsoon. Mao na nga day by day giinan ta diri nga sa morning revival nga the more kuno ta maka-experience aning mga sufferings, mga weaknesses nato, di ta makalimot nga naay burden bearer nga nasa tong sulod mga igsoon. Dili nato ni makaya ang tanang mga problema mga igsoon. Ang makadaog ini, makahimo aning tanan, mao ra gyud ning Kristo nga nasa atong sulod nga mao ang grasya mga igsoon. Dahil ko ng Ginoo, daghang mga Kristohanon karon nga og si Brother Lee, siya, many Christians are very poor. Why they are poor? Because they don't even know that there is grace in them mga igsoon. Karon mga igsoon, pobre pa ba ta? Sa kasinatian, basig pobre pagitas kasinatian. Mao nang muduol pagitas Ginoo mga igsoon. Tanang mga sufferings, affliction sa kinabuhi, well, that is a tool for us to experience the varied grace of God mga igsoon. Men, salamat sa Ginoo nga ato lang gining sinatian ang Dios mga igsoon nga mao ni siya magdala nato sa kasinatian sa lalom nga paagi mga igsoon. Amen. So unta mabag-o na gid unta ang atong panglantaw bahin aning pulong nga grasya mga igsoon. Ang grasya walay lain kundi ang Dios mismo mga igsoon. Niagi gini siya sa mga proseso kahikayan alang nga atong ma-enjoy og matilawan mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Unya kini nga grasya mao ni ang espiritu ni Kristo sa atong sulod mga igsoon. Men, o kini nga espiritu all sufficient and unlimited mga igsoon nga nasa atong sulod. Ato lang gyud nga i-enjoy ning Kristo nga nasa atong sulod mga igsoon. Unya kini kuno nga grasya mga igsoon mo ni ang atong motivating factor. Inward motivation sa atong sulod, but outwardly this is our outward expression mga igsoon. Nakapadayag ba ta grasya mga igsoon? Kinahanglan nga magdungan gining duha, inward motivation sa grasya o outward manifestation sa grasya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga igsoon. Kay lisod dili nato ni ma-manifest ning grasya sa sulod o watay tinud-anay nga pagsinatian ning grasya mga igsoon. Di ta makaingog Dios nun ka sa imong living without experiencing this kind of grace. Men, salamat sa Ginoo nga karon mga tinawag ta mga igsoon. Tinawag for us to enjoy and express this grace mga igsoon. Amen. So salamat sa Ginoo. Kaya kamay na oras, mao ni nga karon ang Dios, He is a God of all grace mga igsoon. Grasya sa tanan, a Dios sa tanan nga grasya mga igsoon. Men, ang atuwa lang ani is we need just to come to this God mga igsoon. Unsa may maayo natong buhaton, we need to be an open vessel. Mga abre gid tatang mga sudlanan mga igsoon. Day by day there is a divine transmission happening mga igsoon. Ay adlaw massive transmission of grace in us. Unya problema kung dili ta abre unsaon nato pagdawat sa grasya mga igsoon. Mao na nga dili gyud ma-multiply ang grasya nga nasa tong sulod. Ngano man dili ta bukas sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga kinahanglan gyud nga ato ning unsaon man mga igsoon sination og pahimuslan ning grasya ha. Unya natay duha ka status mga igsoon, last na ni. Una, we are heirs. Amen. We are heirs to inherit the grace. At second status, we are stewards to dispense this grace mga igsoon. Ang among portion mga igsoon sa week 5 mudawat sa nagsapaw-sapaw nga grasya.
aron makalingkod sa trono ang grasya sa sulod nato. Aron makahari ta sa kinabuhi, mahimong balak sa Dios. Ang bag-ong Jerusalem, ang kinatapusan, kinahingpitang lugwa sa grasya sa Dios sa iyang pamatigayon. Matagusan nato mga igsoon, matag adlaw, matag minuto, matag segundo, mga tao unta ta nga nagdawatan sa Ginoo, ingon nga nagsapaw-sapaw nga grasya. Busa sa Hebrehanon 4:16, gisugo ta nga manuol ta uban sa kaisog sa trono sa grasya aron makadawata sa kaluoy o makakaplag og grasya nga tabang sa panahon sa panginahanglan. Pero mapakyas ka, makasala ka, mupalayo man ka sa trono sa grasya. Apanday ko ng Ginoo, pinaagi siyang dugo, makabaton tag kaisog nga moduol sa trono sa grasya. Ningon ang Episo 3:12, diha niya doon natay kaisog, doon natay palagyanan ngadto sa Dios. Daygon ng Ginoo, matagusan nato nagkinahanglan og grasya. Dili ta makapangakog bisan unsa kung wala ang iyang grasya. Mga bana, dili ta makahigugma sa atong asawa kung wala ang grasya. Mga asawa, dili makapasakop sa bana kung wala ang iyang grasya. Ilabi na sa mga igsoong nangako diya sa distrito, dili ta makapangakog bisan unsa kung wala ang iyang grasya. Daghang panahon nga dili ta makaatubang sa mga sitwasyon sa atong palibot, di ta kaagwanta, ilabi na dako kayo nga problema. Apanday ko ng Ginoo, kay dunay dapit nga ginganlag trono sa grasya. Kining tronoha nga gisgutan sa Hebrehanon 4:16, walay duha-duha, trono sa Dios nga nasa langit. Unsaon nato pagduol sa trono samtang nagkinabuhi pata aning yuta? Daygon ang Ginoo, kay dunay sekreto. Ang sekreto mao ang atong espiritu. Na kanunay ang grasya, ang kaluoy, apan kinahanglan nga atong dawaton, atong pangitaon, pinaagis sa atong espiritu. Kung muliso ta sa atong espiritu, matandog nato ang trono sa grasya. Nagkinahanglan ta grasya, bisan sa pagdumala sa atong mga anak, inigdag ko na muaksyon nagsukol, kinahanglan tagduol sa trono sa grasya. Bisan sa pagdumala sa atong mga negosyo, sa atong pagpanarbaho, na kinahanglan tag grasya. Kinahanglan tag grasya nga magbuot sa sala sa atong sulod. Ni Satanas sa kalibutan, dago nato ang urog sa kalibutan. Dili ta magpadaog, pinaagi sa grasya. Ningon ang Roma 5:17, maghari diya sa kinabuhi, pinaagi niya ni Jesucristo ang nakadawat sa kadagaya sa grasya. Isultihan ta nga dunay tulo kapag kahulog ang tao. Ang unang pagkahulog, wala gamita sa tao ang iyang espiritu. Sa ikaduhang pagkahulog, nasobra gamit ang iyang kalag. Sa ikatulong pagkahulog, giabusuhan sa tao ang hulog niyang lawas ug nahimong unod. Unsa man ning unod mga igsoon? Ang unod mao ning nabatunan nato sukad sa atong pagkahimugso. Ang sala, kahugaw, pagkadunot. Bisan pa dili lang ng sala, kundi ang atong natural nga kahimuan, natural nga kalulot, natural nga kamaayo, iya na sa unod. Unya gawata kabantay kining mga natural nato atong gamiton sa pag-alagad. Ingon Roma 8:8, dili makapahimuot sa Dios kadtong iya sa unod. Oh Lord Jesus, ang hulog nga unod mao'y labing dautan, labing likon nga kaaway sa Dios. Busa gapon sa video training, mensahe 2, ang pagsalikway sa unod mo'y labing kinalabwang pagpadayag sa espirituhanong kinabuhi. Pero kung wala pa ka makaton pagsalikway, paminaw ang mga igsoon, katong nasa silong, katong wala pa makaton sa pagsalikway sa unod, wala pa makasugod sa espirituhanong dalan. Dugay na ta na Kristohanon, apan wala pa na ta makasugod sa espirituhanong dalan kung wala ta makaton sa pagsalikway sa atong unod. Kay dili naman gyud ni matabang, di naman mausab ning unod.
muduol tas tronos grasya, magampo ta nga walay paghunong. Isip mga pinili, tinubo sa Dios, gipanganak pag-usab, kinahanglan mausa ta sa Dios. Maumol ta sa Dios. Isip mausa sa Dios, maumol sa Dios, makakinabuhi ta sa Dios. Dili lang si Pablo ang makapahayag nga alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Bisan kita mga igsoon, makapahayag ta kung nagpahimulos sa tronos grasya, alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Napay tayo mga igsoon, sulti imong tapad. Sulti imong tapad igsoon, alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Sulti igsoon, kung di mo sultian, di ko muundang. Alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Amen. Dahil ko na Ginoo mga igsoon nga sa pinaagi sa ministry gipakita nato sa tinaw gayod kung unsa ang grasya nga gapadayag sa tibuok bagong tugon mga igsoon. The grace that we receive is not just amazing nga sumala sa gisaysay sa alawiton hymn number 313 kundili tremendous in significance. Thank the Lord that the apostle speaks the grace in the New Testament not in doctrine but in an experiential way. Apostle John speak that grace is Christ in his person, he is full of grace and reality. Then he came to us, grace came to us in Christ Jesus. Then we, of His fullness, we receive grace upon grace. Dahil ko ng Ginoo mga igsoon. Then si Peter nag-speak sa grace nga, grace of life, borrowed grace, then God of all grace. Dahil ko ng Ginoo nga unsa kadato ni nga grasya mga igsoon. Then Paul said, we reign in life by the abundance of grace. Amen. So we receive grace for our salvation in Ephesians 2:8, but we reign in life through the abundance of grace. Dahil ko ng Ginoo nga ang kadato sa grasya nga atong i-enjoy makapahari nato sa kinabuhi. Ang kinabuhi ni Kristo makahari sa atong sulod dili sa atong effort o sa pag-struggle kundi pag-enjoy kaniya nga grasya. Abundant siya nga grasya mga igsoon. But we need to have boldness to come to His throne daily and moment by moment. Dahil ko ng Ginoo mga igsoon, unya kinanglan pod og kaisog kay dunay damaging work ang kaaway, dunay distraction, dunay temptation, but we need to have boldness to come to the throne of grace. Sisitan usahay mo ayaw tigom, ayaw tawag sa ngalan sa Ginoo, but we need to have boldness to call upon the name of the Lord. Gingnan ta nga the throne of glory, the Lord Himself is the throne of glory and the throne of grace. Amen. Salamat sa Ginoo nga when we allow grace to reign in us, grace is enthroned within us as God's ruling presence for our enjoyment. Dahil ko ng Ginoo mga igsoon. So kung mutawag tas ngalan sa Ginoo, uban sa kaisog, amen, mahimo natong trono si ang grasya di sa atong sulod alang sa atong pagpaymulos. Ma-apply ang grasya sa tanang sitwasyon. Sa panahon sa Genesis, ang pagkahulog sa tao, problema gyud kaayo. Pero Noah found grace in the Lord. Makaingon yung halita, very difficult or very negative ang situation. But there was Noah who found grace in the Lord. Sa kahimtang day sa panimalay, doon natin halit temptation na dayon ang panagbulag kung magkaproblema ang asawa o bana. But we need to overcome the temptation by enjoying the grace of the Lord. Oh, ambis kay lahin ng kwarto, thank the Lord for the grace of the Lord. Makapabalik na to sa relasyon, makapabalik na to diha sa kainit sa Ginoo mga igsoon. Oh, doon na po yung diri nga problema tingali ang mga anak. Praise the Lord.
We need to have boldness to come to the throne of grace. Ambis kay masuko, ambis kay mabalaka, we need to have boldness to come to the throne of grace. Ang grasya ra gyud niya makaluwas mga igsoon. How not atong bantayan ni mga igsoon nga ang Dios mismo mo ang grasya o ang grasya may paymuslan nato diya sa pulong o mapaymuslan po diha sa panagkatigom. Busa kinahanglan ta mo apil sa panagkatigom. Di ta mo biya sa panagkatigom mga igsoon. We can experience the Lord as our increasing and all sufficient grace in the midst of sufferings and trials. Nagbisan pa sa hilabihang pagantos o makapaymulos gyapon ta kaniya nga grasya mga igsoon. Makapaymutuod ko nga ang mga trials o kalisod nagtulod nako nga moduol sa trono sa grasya mga igsoon. We need to labor for the Lord in the power of His grace, and by the power of the grace, the strength of grace, and the grace of life, the life of grace, we can be right with God and with one another. Objective righteousness is used in grace, and grace produces subjective righteousness. Daigo ng Ginoo mga igsoon. Ang case statement nagpakita nga ang grasya dawato nato nga mapadayunon. Dayon kini nga grasya alang sa atong pagkinabuhi. O nga atong Kristohanong pagkinabuhi alang sa iglesia mga igsoon. It is not only for ourselves but for the consummation of the church. And it is for the building up of the body of Christ. And grace must be multiplied. Ang grasya nga atong nadawat di lang magtubo, multiplied pagyud diha sa atong kasinatian sa mga pagantos. Kaluyahon o unsa man ang kahimtang, the more difficult our situation, the more opportunity to enjoy God as grace. Then it must consummate to the New Jerusalem as the God's poem, mao niya ang kaingpitan sa pamatigayon sa Dios. Dako kog bahin sa grasya. Kay ila 6 minutos ako kuno 40. Ay sorry. Swertihon gi kay ko. Sa daang tugon, bihira na mention ang grace. Bihira Tagalog no? Kay kananga grace, promise grace. Salamat sa bagong tugon, masubsob na isgutan ang grasya. Praise the Lord. Kung hindi lang inisaad, natuman. Sa daang tugon, ang Diyos tulo sa namandaan. Kung nagpabilin siya ngawa mahikay, di siya grasya. Salamat sa Juan nakakita gyud. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero di lang enough ang pulong na himong Diyos. Diyos ang pulong. Kini nga pulong puno sa grasya. Full of grace and reality. Then yon tabernacle among us. While nagsulti siya ni, pwede na tumaingon nga ang Diyos nahikay na. Dili gali siya uban nato, kundi sulod na nato. O ang mensahe uno, gipakita kalabot unsa ning grasya ang makahuluganon. Imagine kung nagpabilin ang Diyos nga wa mahikay, wa moagi kahikayan sa pagkahimugso, pagkinabuhi, si Diyos taong pagkinabuhi, misulod sa pagkalansang sa krus, pagkabanhaw, pagkayab, na naimo siyang life-giving spirit. Dili baka pamatuod ang Biblia, the Lord be with your spirit. Amen? Grace be with you. Titus na sa Timothy na. Pero ang gihatag verses din
Sa Roma, nagpakita nga ang grasya sa Dios naa sa itong Espiritu. Pero kinsa man ning grasya sa Dios, maura ang Dios nga nani Kristo, siya ang tinubdan, ang anak mao ang elemento, o ang Espiritu mao ang pagpalatay o pagpaambit. So, salamat sa mensahe uno nga ang atong Dios nga mao ang grasya miabot og naa sa atong Espiritu. Amen. Mukot lang ko gamayng butang. Mga tao nagulat sa second coming of the Lord. Kaya gingon man makita gid siya sa mga mata. Pero kita nga nabalikan na sa Ginoo sa pagkabanhaw. Diba sa 1:14, di ka muna ko biyaan nga ilo, maadto ko sa akong amahan, mag-andam ko, o maandam na kini nga puluyanan, I will bring you to myself. Kini mo iwa matikdi sa mga magbabasa. Asa gali ko, tuwa mo. Ngani ang mutual dwelling. Naa siya na to, naaputan niya. Galingon siya sa chapter 14, on that day you will know that I am in my Father, you in me, and I in you. Megsoon, sayo na to, pag-ingon karon na itong Ginoo na to. Particularly sa atong Espiritu. Sa common, bisan niyang people, kanunay hisgutan, exercise her spirit. Kaya atong Espiritu, mo man ang galamhan, nagibuhat sa tao, aron makuntak Diyos, maduol ang Diyos, mapahimos lang ang Diyos. No other way to enjoy this grace nga sination sa message 2 is just to use our spirit. Amen. Why you exercise your mind? Ang mga tao magtutuon sa Biblia, kanunay nagtuon o nagamit silang hunahuna. Well, ang Biblia na yun, set your mind in the Spirit. Amen. Nga naman, kay kung na-set atong mind sa Espiritu, mapahimos na to ang grasya sa Diyos. Muna, makahuluganon kayo ang grasya sa Diyos sa mensahe uno, o ang tibuok Biblia, labi na sa bagong tugon, atog yung tunan aron atong masabtan kining makahuluganong grasya sa Diyos. Ang Diyos Espiritu, kita doon na Espiritu sa creation. Kung sa may purpose, kadili nato matandog ang Diyos, mapimursan ang Diyos, gawa sa ato Espiritu. The only way to touch the Lord, to enjoy the Lord, to receive the Lord, to receive His dispensing, only our spirit. May son, pwede na ito inon sa unom ka sa paatiman nato sa itong mga young people, no? Gikan sa regeneration, antod sa paggamit, sa pag-ilas ng Espiritu, yang pa sila, gisgutan na ning tanan. Sa makasubo kung kita nangatigulang, kunya wagi na to ni mabatsyagi na sikretos Diyos. Medyo doon ay alkanse ang dispensing sa Ginoo. Kaya ang economy, sure naman gipambit, gusto siya o grupong mga tao na ilalom sa iyahang pagpili, pagtubos o pagpambit aron siya ikapadayag. Amen. O kining tanan nga buhat siya ang pamatigayon, mao ni ang grasya sa Dios. Kay kung wala ang grasya sa Dios, ang pamatigayon sa Dios empty. Why nahitabo? Salamat nga atong Ginoo nahikay na. Salamat kita na ang katumanan sa 7 great matters of God's economy, mao ang incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension. These 5 sequence, no? May resulta ni og lawas. Ang ikaonom nga aspeto sa great matters of God's economy is the body. Because of that processes, it resolve the body. Milugwa ang lawas o kining lawas sa karon
temporarily naas ka iglesyanan na padayag. Salamat sa iglesia sa Oroquita. Hallelujah! Ang iglesia sa Oroquita nagpadayag sa universalong lawas ni Kristo nga nahulma ug napurma siyang pagkabanhaw ug ni kaplagani pinaagi sa mga taong nagdawat og stewardship. Amen. Salamat sa lihok sa Diyos sa Southern Philippines. More than 365 churches na takaron. Buhat ni lihok sa atong Ginoo. Sa tulo sa nga Dios nga miabot nato nga grasya. Dalaygon kay Ginoo maigsoon. Diya sa pagsinati, diya sa atong individual nga pagsinati. Kay mulid man ni ngadto sa grupo, ngadto sa lawas. Ang tukudlo nako may gaigsoon mo di. Tungod sa iyang pamatigayon. Amen. Sa iyang kahikayan, milugwa man ang lawas na dunay usa ka kahingpitan no other than the New Jerusalem. Karon naana ang lawas o ang kaiglesianan, usa na lang yun katapusan bagong Jerusalem. Pero gipakita sa Ginoo sa atong imar o sa atong pagpahimulos nga karon ang bagong tugon gipakita ang nagkalalaing grasya. Amen. Gali ang grasya nga kinabuhi, gali kung di paabot pag inato sa baratong pagsusi. Bisan Christianity karon dili tinaw usa ning kaluwasan. Ipasabot di sa week 1 nga ang kaluwasan ang grasya. Amen. Kinsa ang grasya? Ang tulo sa Dios nga nahikay. Wa ni makita. Kining kinabuhi nga dayon na sa sulod mo ni ang grasya. By grace you have been saved through faith, not of works that no one should boast. Ang mga tao karon temporary bisan reliyon, magbuhat lang tagmatarong luwas na. Halayo kayo sa grasya. Amen. Salamat ang kasuguan miabot ni Moses. Salamat sa grasya miabot gikan tungod ni Kristo. Sa diyan si Kristo miabot ang grasya, miabot ang kaluwasan. Medyo na-impress ko sa ministry. Ipiso 1 lang. 1-4 giluwas ta, gipili ta. 1-7 gitubos ta sa anak. Gipili ta samahan, gitubos ta sa anak. Sa 13, pag-abot sa Ebanghelyo, the gospel of our salvation, gisilyuhan ta sa Espiritu. Meaning, ang atong kaluwasan sa Diyos ng pagpaambit sa grasya, lihok, buhat sa tulo sa nga Diyos. Hallelujah. Amen? Ganong naluwas na? Tungod sa grasya. Tungod sa grasya na luwas na pinaagi sa pagtuo. Salamat sa pagtuo. Ato po nagyan. Faith is the substantiation of the things hoped for and the conviction of the things are not seen. Gali, dito ipasabot po ang pagtuo si Kristo na gihapon. Ang grasya si Kristo. Ang pagtuo si Kristo. Dinigin pakita by grace, Kristo. You have been saved through faith, Kristo gihapon. May igsoon, unsa katinaw ang pagpanayag sa pagpangalagad sa atong panahon. Amen. Now, sa Episo 4, doon ibutang nga ako ipambit, versikulo 7, kitang tanan nagdawat og sukod sa gasa. Amen. Kang Pablo, sa Diyos, kining butang nga economy. Pero pag-abot niya nato, pagkapinialan. Kinibutang buta ko pabugatan. Salamat naman. Bisa di kayo takadipay na ng grace. Na naman kayo ng grace. Amen. Na-regenerate naman ta. Ang ato lang kulang, kinata mutubo ta sa grasya. Sumala ni Pedro. Sa grasya. Salamat kali sa pulong
sa Kapitulo 1, katinaw kay si Pedro. Ang pulong, gitawag niya ni og binhing di madunot. Ngamoy nag-anak na to pag-usap. Pero human tag-anak pag-usap, ang pulong gatas. Amen. Maglong forth ta sa gatas sa pulong, that by it you may grow unto salvation. Bisan ang kaluwasan, doon ay pagtubo. O di na-mention po niya ang grasya na ay pagtubo. Si Kristo mulapad, umudako diha na to. Sa kasinatian, naara siya sa itong Espiritu, pero salamat, may enlarge siya sa itong kalag. Malauman pa matransforma ang kalag. Amen. Wa na'y paglao mga atong lawas. Salamat, ilisa na lang. Sa ato atimanon po ning ilisanan. Amen. Para sa pansamantala magamit sa Ginoo. Unang nasalamat ko sa Biblia kumpleto. Kining kinabuhi sa Dios nga atong dawat nga maong grasya. Sumala sa Roma Kapitulo 8:2, kining 8 versikulo 10, ang atong espiritu, ang posisyon, humanta na regenerate kinabuhi. Sa episode 2:5, episode 2:8 ug 9, ang atong espiritu gibuhi, mas pagtuo. Pero ang Roma, mas abante, kay ang atong espiritu, dili lang gibuhi, kundi kinabuhi. Dahil ang atong kalag, itong may problema sa kalag, amen, liso lang si Espiritu. Versikulo 6, for the mindset of the flesh are dead, but mindset of the Spirit, life and peace. Kung sa daghang problema, nagtuo ta ko nga magniwang ko, pero salamat sa sekreto. Mind nga problematic, iliso sa Espiritu. Doon ay kalinaw. Nya inighigda, segundo lang hagok na yun. Muna ang 110 na akong timbang magsoon. Salamat na kapatahi na ko, gluwag-luwag. Wala ko'y sininang masibo. Malinaon. Malinaon. Kasi natin na buong kalinaw. Lisos na siya. Sa atong kalag samok. Amen. Pero na kasi Espiritu, di nagi ka magunahunag na Diyos nun bakog na naunsa ko, basta liso lang. Amen. Kay nadia ang naglatipun o nga grasya. Nadia multiplied grace. Nagsapaw-sapaw nga grasya. Gali, kanunay pulong, natandugan ako, humanta midawat sa kinabuhi, paabantihon ta sa paghari sa kinabuhi. Pero ang paagi sa paghari sa kinabuhi, pinaagi sa for us to reign in life by the abundance of grace. Wow. May kay kanta no? Kung kulang ta grasya, di ta kaharis kinabuhi. Di ta kaharis kasuko, di ta kaharis sa sa tanang mga butang nga angay dagon. Busa salamat ang atong espiritu ng pag-abante nag-agad Diyos grasya. Amen. Hallelujah. Atong pagkamatarong, pagkabalaan, nag-agad sa grasya. Atong gugma, nag-agad sa grasya. Hallelujah sa grasya. Amen. So, sa Roma 8:11, kining lawasa, tagaan niya kinabuhi. Ako ang gisure, kaya na may mga tao maayo mga ayong sakit. Abi na kong divine healing na, sa footnote dili dahi. Ang paghatag niya kinabuhi sa may kamatayon na itong lawas, pagbuhat di ay sa iyang kabuton. Pagbuhat sa iyang ekonomiya, labi na kining pagpiyal sa Diyos sa iyang economy. Mga itong pagkapinyalan. Next on, ani nga portion,
murag di unta ko mutuo, pero mutuo na lang. Atong Ginoo mamagid ang grasya. Kining ginuha mo ang tulo sa nga Dios nga mga amahan, anak, espiritu. Naana sa atong espiritu. Amen. Sa bisan unsa kunong panginahanglan siya mao. Whatever we need, He is. Kinsa ning siya, mo ni ang grasya. Mo ning grasyang magtubo, mo ning grasyang natipunog, mo ning grasyang nagmultiply. Multiplied, nagsapaw-sapaw, no? O kinang gitawag, abundance. Atong i-present sa mga tao pagpangalagad kining grasya. Ang sulod sa atong pagkapinilan mo ang pagkirat siyang economy. Amen? To make us God in life and nature but not in the Godhead. Kitang tanan piniyalan. Suma sa atong outline. Doon ay punto din nga natandog ko. Si Pablo, puno gis grasya. Wa niya ila ang grasyang material, of course, di mangyod. Ang grasya, mao manggod ang Ginoo. Kaya mga material, siyado naman na. Pero kung naapoy material nga atong nadawat, awat, hallelujah. Pero umiyon kang salamat sa grasya Ginoo nga gwapo kog balay, makaingon ko murag Katoliko pa mangyapon ka. Gwapo kog sakinan, salamat sa grasya Ginoo. Murag sa baristar gyapon teka. Labi ni hatag kay kapulo. Ha? Nali gwapo na yung sakinan. Pero salamat, abante ang atong pagila. Amen. Kining iglesyano tungod sa atong pagsinati, mudala manggon ni ngadto sa iglesyanong kinabuhi. Sa amin sa hidos, pagsinati na individual. Pero mensahe 3, corporate na. Amen. Kaya wa matatawag sa mahimong tinagsa kunili iniusa man. Ang resulta sa iyahang 7 as great matters sa God sa economy, lawas man ang milugwa sa iyang kahikayan. Naog lawas, mimro naman ta. Busa sa pakiksagol sa maigsoon, sa asawa, mga anak, mga ansyano, ang uban, mingon tiling, ganun kanimay akong asawa. Mingon po tag, ganun Ginoo, natinarong man kung ganun inani man akong mga anak. Manang mga tao din naganahan mga anak, ibasig mga anak kulog buliagon. Di mitang ganun Ginoo, kanimay akong kaubang ansyano. Di kita kapamili, Nagson. Tanan yarins na sa Ginoo. Ha? Tanan yarins na sa Ginoo. Gali, doon ay sharing. Para ni Pablo, dili ang grasya puros maayo. Kay bisan gali, siya na itunok. Nangayo siyang sakit. Panyo lang idapat sa imong sakit, ulian na ka. Pero di siya kaayos ang sakit. Hinghangyo siya, ruwa ayo ha. Hiingon noon, my grace is sufficient for you. Lord Jesus, magsoon kini nga itong mga problema, kini nga itong mga kalayohon, bisan balatian, bisan sa palibot, salamat, grasya de. Amen. Mudala pa nato sa dugang pagpaymulos sa buried grace. Amen. Pero maayo itong nindot kayong palibot. Kanang malinawon ba? No? Namang kita'y gagiang kagubot, spiritual pandemya, physical pandemya, kuyog-kuyog na ba po? Pero salamat karon mura maghinghugpa na po. Oh. Di, ana mga adlaw, mutabang din ni nato sa pag-abante. Kay si Pedro, sa iyahang writings, kuyugan manggiday sa mga kasakitan. Busa kini mga kasakitan maigsoon ato ning kaluha. Amen. Bisan ang atong pagtubo sa
sa espritong kinabuhi gikalawaan nig mga kasakitan. Gali introduction pa niya, mga umalambit sila sa kasakitan ni Kristo. Amen. Ang mga ansyano yang gidasig nga isig ka mga ansyano nga umalambit sa wa pamahuman nga makasakit ni Kristo. Sayon man ta nga sayang pagtukod na may kaaway. Sayon rabang paguba, sayon lisod ang pag-ayo. Amen. Ang pagtukod. So, pero kinitanan grasya. Gali bisan kining atong pagpahimulos sa ministry nga din gila na to ang ministros panahon si Watchman ig Witness Lee. Nakaminson yun sila og sekretong mga butang. Kaya na to basa sa Biblia, paminaw sa mga mensahe, basa sa pagtulunan, makita na to ang dagang pananahon. Dili masabtan na to, di lang makita, masabtan. Pero sa pag-apply na, sumas istorya sa kasinadaan ni Juan, ang iyang pulong sa bakba tamis, pero pag-abot sa tiyan, pait. O sabing soon, sayon istorahon. Amen. Pero sinatiyo na, lingo-lingo na kita. Amen. Di ba, tinawad ba son? Muni ang pag-ambit na to sa mahuman nga kasakit ni Kristo. Sa kamatayon sa krus, wa tilabot iyahara. Sa to katubsanan o kaluwasan iyahara. Pero sa pagtukod siyang lawas, ato yung ambitan. Amen. Tungod ni sa lawas. Nga diin, si Pablo, nag-assure na to, nga kita na mga bahin ni Kristo, doon ay gasa. Suma sa sukod ni Kristo. Pero kining gasaha, magamit ni mo ni sa ilalom sa pag-supply sa grasya. Amen? Ilalom sa pag-supply sa grasya. Sama ni Pablo, kung tanaw ng iyang mga accomplishment, ang mga pinaryagiyang nakita, mulid ni niya sa garbo. Amen? Busa gitagaan siyang tunok nga muayo sa iyahang espiritanong balatian. Busa gitawag yapon ni og grasya. Amen? No matter how excellent ka, umayo ang imong dagan sa kinabuhi, pero ang Ginoo nag-atang na pudaan og grasya. Nasayon banggit siyang madaot po ka kung pirmaminti lang ang daygon. Amen, Nagson? Tingali doon ay mga adlaw sa itong kinabuhi nga welcome kay tas maigsoon. Amen? Amen, hallelujah, amen. Ipangita kay ka, mabot ang adlaw nga murag lisod na kalamanohon. Kung sabayin nyo na maigsoon kung maabot na mingo man ti ka gibiyaan naman ti tas Ginoo ni. Amen. Pero salamat nawa mahuman niyang buhat. Nagpadayon siyang naggrasya na to. Tanan na to nga kahimuan kinalan mapailalom sa grasya. Si Pablo ang iyang kaban super, pero piligro man busa na ay gihatag nga grasya. Paglimit no, diha sa lawas. Salamat sa paglimit sa Ginoo sa lawas. Amen. Dili na ito ng panahon day gunta. Di ba rin panahon day nga ituboy ka. Doon ay mga adlaw ibagsak ka. Amen. Samang Pablo sa nag-away silang Bernabe, hindi man dito maayong istorya. Kanya na-record na ba ilang away? Pastilan. Nga nung nag-away, nga buutan na kay Pablo, nga nung labing minos, nangadaot magito lang naong dua. Pero salamat na appeal gyapon sa divine record. Nabisan diya ay kita hulog naman good yun ang tao na di nailalom sa plano sa Diyos. So, ang punto, kitang tanan mga pinialan. Kung sa igipiyal ni mos Ginoo, kinanta magmatinumanon. Melam ta sa iyang grasya. Nay nasulti nga, kung mo bisita kuno tag-igsuon,
Sa dihang naalalom ta nining naglatipon og grasya, muabot pud ang grasya. Megson, sa dihang maabot ba ko ninyo, hingabot bang grasya o ako hingabot? Amen? Gali mahimo kang grasya. Megson na ako ipabukat nyo ani. Sa unang Corinto City, dunay usa ka bersikulo diha nga ang mga translators Biblia, sukad ang Biblia gi-translate sa kadaghang panahon ug lengguwahe. Kada atem yun sa mga translator, kining bersikulo ay i-omit yun ta nila. Insya ako wala ko'y opinyon. Gikas Ginoo. Pero na ako'y opinyon. Pastilan bisan opinyon ni Pablo na apil sa Biblia. Unya di ay, kato di ay mo'y highest spirituality ni Pablo. Mudawat ka mo og akong opinyon i-apil sa Biblia. Kung makabasa mo, may kini, klarohon lang gini, walaon lang gini. Pero daghan ko nung niatem. Pero tungod kuno sa sovereignty sa Dios. Kay kung kuhaon kuno na, dili na mapamatud-an ang habog na plano sa Dios sa tao. Amen? Nga maabot na ang adlaw, bisan imong opinyon na sa Dios. Busa kung may iyong grasya, nagpaimulos sa by grace, maabot ang adlaw, nga bisan ikaw moabot sa bigsoon, mabati nila nga grasya. Dili na pagpuli sa itong Ginoo, tungkol kini sa pagsagol nato sa Dios. Sama sa pag-ingon, we are God in life and nature but not in the Godhead. Amen. Fully siya ma-express. Muna nga ang makatandog, karon ang grasya atong pemuslan, medyo tago ni kay pila ra may nakahibalo. Pero doon ay gisulti na sa mga mumulong. Sa sunod nga panahon, i-display na kining grasya. Muna kayo ko, na may komplenda ng mga tinunan, Ginoo nga naman kung kami, imo mang sultihan, pero nagay dili, kauban na mo, magsambingay man ka. Ingon ng Ginoo, kanila wa gitugot ang pagkasayon, pero alang ninyo gitugot. Salamat Mason sa pahuli. Alang sa pahuli nga naata gitugot. Gitugot ang pagkahibalo sa grasya. Gialaw ang papahimulo sa grasya. Busa sa tumoy, maghari ta sa grasya. Kung gamay ra ato pagpahimulos, no way for us to reign in life. Sumo na kay paminawon ang pulong si Kristo kinabuhi. Kinabuhi. Yes, no doubt. Wa na nila ang lalis. Pero lagmit giulat gid sa Ginoo nga moabot gid ang tumoy. Kakitang tanan makahari sa grasya. Pero unsa ning grasya ha? Abundan nga grasya. Busa lahi ang pagkasayod, pagkakita, lahi ang pagkasayod, o lahi po ang pagsinati. Salamat sa panahon sa grasya. Of course, sa tibok kalibutan karon panahon man sa grasya. Sa sunod o katapusan kapanahonan, kay eternity naman human. Sa millennium, kini nga grasya i-display. Amen. Publicly. Makaingon nito mga tawarap, naon sa haon man pod kay wa man gitugot ninyo. May soon atong tanaw atong naong ayaw gid ipagamay. Basta naakas pahuli, gitugot nimo. Amen. Dili ililong. Pero sige lang, doon na rin panahon nga i-display ni. Kunang sa una, doon na may
uso nga mutigom magkumpos mi og awit sa bersikulo. O sa una kay wa mo kay mga pagtulunan busa may nalangbot. Una ang Roma 8 ako ang gikuhaan ni o kanta. 18 giisip ko nga tanang pag-antos ning panahon na karon dili ikatandi sa himaya. Andiskutan po sa atong madisplay ang glory sa grasya. Dili kuno ikatandi sa himaya nga ikapadayag raon niya nato kay ang tibuok kabuhatan mahinamon nga nagpaabot sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Mo niyang panahon sa pulog sonship, pagkainana. Ang tumoy sa atong pagkinabuhi matuman kanang Roma 1 city. 1 city. Kining i-display na sa Ginoo. Amen. Sa panahon sa kingdom, magdawat naman ta og lawas nga di na manunutot. Amen. Mao ang kumpletong kalawasan sa Dios. Nga diin maghari ta uban niya. Diha dito ko ratando ka ng tibok kabuhatan. Bisan day kining mga tanom, bisan kining mga mananap, nag-agulo sa panahon karon tungod sa sala, tungod kay naiyawa gikan sa Genesis 3 hantod karon kining bagyo tanan, kining kalisdanan, kining tanan hayop, mananap, tanom, basta tanan ngay lanob sa kabuhatan sa Dios. Ang Biblia na iyon nag-agulo, groaning, pero one day sa diyang i-manifest na ang mga anak sa Diyos. Hallelujah. Amen. Makayon ko grabe nga pag-welcome. Karon bago man ta nay presidente, daghang kayong nag-congratulate. Anang adlaw bisan pa ang mga way buot mag-congratulate na to. Amen. Kay kanang adlaw ilang gikahinaman. Amen. Ilang gikahinaman nga maghari na sa kinabuhi. Magila kinahari na sa grasya. Amen. Ang tibuok kabuhatan mawal na ang pag-agulo o nga na sa kalipay. Tungod kay ang mga sa Diyos miabot yun sa punto sa paghari sa kinabuhi. Ang dili kahari karon sa kinabuhi, digid kahari sa millennial kingdom. Amen. So bantayan ginato Mason, di na question nga nato ang kinabuhi. Di na question nga siya ang grasya para nato. Di na question nga siya nahikay para nato. Amen. Di na question nga siya ang tanan para nato. Bisan gali sa positibong negatibong butang, grasya gina para nato. Napay word in here. Lahi man kuno ang pagpasalamat o kining pagdahi. Amen. Magpasalamat ka kay namay nangabuhat ang Diyos diyan nimo. Pero mga pagdahi unsa may bot pasabot. Bisan wa kay nadawat, magdahi ka sa Dios. Amen. Amen. Bisan wa ka kauyon, dahi gyapon. Munang ingon ito, always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks, for this is the will of God for you. Pero migsoon, may tabo ka na, gingon dito, kung di ka mapuno sa Espiritu, di gina mahitabo. Kung di ka mapuno sa grasya, di gina mahitabo. Amen. Ang katurang na grasyahan, mi pahimulo sa grasya, maura gid ang makahimo sa mga umutang. Magpasalamat ta sa good times, magpasalamat ta sa bad times. Magpasalamat ta sa good things,
magpasalamat po ta sa bad things. Muna kong putot makayo ka, oh Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Doon ako na sa kayang people nga kusog-kusugin mo singgit og praise the Lord. Nya ulit itong tiguang, ingon ko no, praise the Lord, brother. Isa, for what? What mo ka-explain ng yung people? Usay, na dito yung mga slogans nga takasabot, di po takatubag. Na ang nangutana po, gagi ulit, wala po kasabot. Nga nung mag-praise the Lord man ta. Nga nung mingon siya, for what? So, ang nagtawag, o wag ganahin mo tawag. Amen. Puro suwa kasabot, usa possible maglalis. Pero salamat kita, Megson. Magpasalamat kita sa Ginoo. Magdahig ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo puno sa iyahang grasya. O sa bagong Jerusalem, ganiha, 12 silang namulong. Kasi ika-13 ka, brad. Ka na din yun, no? Nya, naparabay tipik sa tinapay. Size lang ko. Well, ako in certain mone. Idusya man ganiha. Natingala mo nga nung bagong Jerusalem na idusya kangalan sa pultahan. Napoy idusya kangalan sa mga batong layer of stone. Ang 12 sa pultahan ngalan sa 12 kabanay. Amen. O ang 12 po ngalan sa 12 ka apostoles. Mo manggali kay namatya ko sa giilisan yun kay 12 man. Pero ang pangutana si Pablo ikapilaman. Wa gi 13 Megson. Wa po'y 14. Pero matiala ka, nagpadayon man ang kaiglesiyanan. Nagpadayon man ang mga pinadala o senduan. Salamat sa katinawan sa ministry. Ako lang ng kaming palusot. Ang 12 nagulagway ni sa daan o bagong tugon nga mga magtotoo. Nga di ay kitang tanan magkita ra sa bagong Jerusalem. Nagwalang ministry dito kasabutan na. Mukumlit ikay. Time sa Ginoo ika-13 pugo. Salamat sa doon ang 12 kaniha. Napatinaw ang grasya sa Diyos sa iyang pamatigayon. O salamat ang pamatigayon sa Diyos tinaw po o gali samtang nagpadayon ta sa pagpangalagad sa mission as steward. No? Kay sa Diyos kini pamatigayon, pero pag-abot na to kini pagkapiniyalan. Busa masakpan na ta nga mga piniyalan. Amen? Busa ka na atong gasa. As parting word, Episo 2:7 natay grasa sumala sa sukod ni Kristo. Pero tingala ka sa 9, doon na nalay Psalm. Sa verse 7, all of us, apilas Pablo. Pero sa versikulo 9, Psalm, apostle. Psalm, prophet. Psalm, teachers. Then, shepherd teachers. For what? For the perfecting of the saints. May soon kinanta may lalom sa perfecting sa ministry. Kung wala ang ministry, dili ta moabot sa versikulo 16. Abi nato, ang maginasahan mo'y mutukod sa lawas ni Kristo. Sama ning Psalm, pipila. Pero mubalik na ita sa versikulo 7. Kung moabot ka sa versikulo 16. Pero doon ay awareness sa versikulo 14-15 nga di ita mga bata nga tuya-tuyao lang sa hangin sa pagtulunan. Dapat moabot ta sa 13 sa maturity sa kinabuhi. Kanang growth, mo-grow ta sa grasya. Amen? Until we all arrive. Meaning, a Christian life is a life of journey na doon na kita abuton certain destination of maturity. O kinsa ni mga matured na as 16. Out from home. All the body being joined together of the rich supply. Amen? Then, kinideng rich supply mo din ang mga ginasahan sa lawas. Ang lawas nagdawat. Amen? Pero ang hitabo,
ingon siya, unto the operation in the measure of each one part. Mahitabo, causes the growth of the body unto building up of itself in love. So maigsoon ka natong gasa, mailalo munta sa perfecting work of the ministry, then surely magamit ta sa pagkapinailan sa Ginoo sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Nga ang kahingpitan no other than the New Jerusalem. O kitang tanan karon ilalom nining perfecting ministry. Napay kagatorose nga napil patong wala mo tihap. Salamat sa Ginoo mga igsoon. I don't know what kind of message I can give because it's only 7 minutes. Anyway, I will give you some samples that you will know really what is grace. While I'm sitting there, I try to ask myself, and I don't know how many grace mentioned about the speaker. Iba mo, nagpila ka grasya ang inyong ilang gisulti, kapila balik-balik ang grasya. Kung makabaw mo, tagaan mo 10,000 karon dayon. Oh, how many grace was mentioned by the 13 speakers? Immediately, I will give you 10,000 pesos. Bitaw, salamat sa Ginoo mga igsoon sa grasya. Therefore, come forward with boldness to the throne of grace. Kinahanglan ta mayon kamot nga mo forward ngadto sa trono sa grasya. Kay naa diha ang tulo usa nga Dios. Asa man ang trono sa grasya? Asa man mga igsoon ang trono sa grasya? Naaraman di ay sa atong espiritu. Naka-enjoy ba kita sa process tayon God? It might be yes, it might be no, or a little, or how much, what kay bao. Pero all the enjoyment is depend on us. Kanus ata mo adto sa trono sa grasya. Ganina galingkod ko, gatanaw ko sa akong cellphone. Kani akong cellphone doon ay 252 gig nga sulod plus 62 gigs nga capacity. Pero wa gyud ko kay bao totally unsang paggamit. Sa atong espiritu hilabihan ka unsa nang daghan kayo. Pero nahibalo pa ta unsang paggamit. Tingalin mo tag, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, kanara. Pero salamat sa Ginoo kani nga mensahe karon, gitun-an ta pag-ayo unsaon gyud makapaymulos ta sa grasya. Unya mahibaw-an man tagwa tagapamulos sa grasya, tung naw mahibaw-an man daan. Then inigabot sa meeting, mahibaw-an po, o nakapaymulos ba? Kanang aton lingkod sa likod, at tago at mas ginawa, hadlok tudloon, kung unsa may isulti, wala man po, wala enjoyment. Kanang mga PTO trainees, mahadlok na nagaw ako na magmensahe. Kay dili man sila magbuot, kung kinsay pasiron, ako man. Di taon tamas kinawag pangandam bisag gamay lang kay may tudlo ani karusaw gani. Pero at least naay pagpangandam. Kita magigsoon mo adto tag meeting. Basig tudloon daw niya ulawa pod og watay kasulti. Pero salamat sa Ginoo kaning 5 weeks times 6 days. Wow, hilabihan ni kadagaya gayo. Hilabihan, kadagaya, kayo, nga pulong sa Ginoo pagpamulong. Pero how much our enjoyment? Pila raman atong pagpahimulos. Unya nakapahimulos ta karon nawala na pod. Pag-abot dire, why nahabilin? Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus, nalupad na why nahabilin? Pero kung atong napahimuslan pag-ayo, na-install dire kanado. Wow, doon ay reserve. Karon sa PTO, daghan ka buok.
338. Hapit 7 ka sa akong bugas kada adlaw gikaon. Kinanglan mi mangitag daghang bugas. Kay walay bugas supply, walay kaon ang PTO. Mga igsoon, kita na daghang mag-atang nato pagka Domingo, makakaon baka sila sa to magtindog. May pag wa ka mo tindog di abroad, pagkauwaw ra man kadiha. Wa man kaya mo dala para namo. Pero doon na igsulti, my coming is the coming of the grace. Magrasyahan kita mga igsoon. Asay kani diri daghan ni mga batano nakaila sa akong sakinan. Dili na mangayo og magkaon. Hibaw unsay pangayoon kay bawo mo? Yabi. Brad, can we borrow the key? Ngano man pag ablin la, nay daghang magkaon sa sulod. Daghan. Pero ay mo sungkabaw sa kinanada to. Mga igsoon, kung makasulod lang kita sa atong espiritu nga naa ang tulo ka usa ka Dios, hilabihan ka dato na ariha. Last week nadawat nako akong 10 years multiple entry para Amerika. That is the 3rd time. Makasulod ko sa Amerika anytime mo enjoy sa kadato sa Amerika. Natay visa para sa to espiritu? Walay bisa-bisa. Liso lang sa to espiritu. Kay naa siya provision nga karang dugo nga muhinlo nga makasulod kita. Sa diha makasulod ta, wow. Lord, how rich you are. Perdi, hilabihan ka dato kayo datong Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ang oras 1 minuto na milin, igo makaabot sa bangko.